Hindi bundok ng basura, kundi tanim na gulay ang bida sa vegetable garden na ito sa Payatas. Ang nagpasimuno, isang OFW. Kailangan mo ba ng gulay for the day? Hindi mo na raw kailangang pumunta at bumili pa sa palengke. Dahil dito sa garden na ito, ang gulay, libre. Pili na sa libreng kangkong, talong, okra, mustasa at kung ano-ano pa. Saan naman kaya yan? Dito sa Payatas sa Quezon City, pitas all you want daw ang mga tao. Welcome to OFW Natural Organic Garden. Salamat po sa biyaya! Ang pasimuno ng nakaka-good vibes na farm na yan, ang founder at dati ring overseas Filipino worker o OFW na si Rosalyn Oros. 10 taon daw siyang nagtrabaho sa Middle East bago naisipang umuwi sa atin at maging full-time plantita. Personal ko na nga siyang nakakwentuhan. Bakit nyo naisipan na pasukan itong organic farming from pagiging isang OFW? Opo. Wala po kasi kaming pinagkakaabalahan. Tapos, nung pandemic? Opo. Tapos, mahilig po kasi ako mag-ano ng mga garden, mga halaman po, yun. Tapos, ayun nga, tapos nag-usap-usap kami ng mga kaibigan ko na, yun nga, mag-garden kayo. Pero bakit nyo nilet go na yung pagiging OFW? Di ba mas malakas ang kita doon? Opo. Mas malakas doon ang kita. Kaso lang gusto ko na kasi mag-stay sa mga anak ko kasi maliliit pa sila. Iniwan ko na hindi ko sila naalagaan. Ano yung pinaka parang nag-convince sa inyo nung anong event na talagang, naku, kailangan ko na bumalik? Yun, mag-graduate yung anak ko ng college kasi magtatrabaho na siya, gano'n. Yung dami niyang pangarap sa amin. Sabi niya, ako na mama, sabi niya gano'n. Ang loteng pinagtaniman ng farm, pinahiram lang daw sa kanila. Binabayaran din nila ang gasto sa konsumo ng tubig pandilig dito. Di ba yung pagpa-farming nyo dito sa Metro Manila? Opo, sa Quezon City. Di ba challenging yun? Kasi parang limited yung space nyo. Opo. Pero dahil nakiusap naman kami sa may-ari ng lupa, hiniram namin. Mukhang may naingganyong pumitas ng libreng gulay sa farm ni Rose. Ang kapuso hunk na si Anjo Petiera. Nanay Rose, magandang umaga po. Magandang umaga, sir. Ano po itong nasa harapan natin ngayon? Ito po yung composting na ginagawa namin para po maganda yung tanim namin. Ito po yung vitamins nila, magiging vitamins nila. Dahil organic ang mga tanim ni Rose, all natural din ang mga pataba niya. Mga yung mga halaman na mga nabubulok po, hinahalo-halo namin. Halaman din po mismo. Opo, halaman, prutas, opo, yung mga sira na bubulok na po, yung mga halimbawa, nasa palengke, kinukuha namin po yun. Bago ka manguha ng gulay, paghirapan mo raw muna, Anjo. Ang first task mo, magbuhat ng sako ng compost. Papunta doon sa sa taniman, kasi magtatanim na po ako eh. Mabigat talaga yan, tinatulungan ko. Thank you. Tudulungan ko lahat. Ito lang mga kapuso, kaya tingnan ko kakayanin ko to. Kaya mo yan, sir. Ay, ang bigat! Yeah. Let's go! Nanay Rose, so ito na yung mismong farm natin, no? Opo, ito na po yung garden namin. Unang task pa lang yan ha, Anjo. Simulan mo na rin magtanim. Babaon lang sa lupa, no? Dito. Opo. Okay lang tayo. Okay ka lang po. Ngayon, didiligan po yung mga tinanim. Pagkatapos ng pagtatanim ng mustasa, dadako naman tayo sa pangatlong task ni Anjo, pero with a twist. Kailangang makapag-harvest si Anjo ng mga gulay within 1 minute. So paano, Anjo? Ready ka na ba? Timer starts now! Competitive pa naman ako. Go, Anjo! Damihan mo pa ang pitas! Wala nang talong. Timer. Yung malaki. Ito lahat malaki, oh. Sa loob na 1 minuto, ganito po karami ang aking na-harvest. Anong masasabi mo? Ay, marami na po yung na-harvest na yan. Pero lilinisan niyo po yun bago niyo ilagay dito. Kasi kanina nag-harvest na po ako. Never ending yata ang tasks ni Anjo for today, ah. Harvest niya, linis niya. Ganito po, sir, yung paglinis. Tatanggalin mo yung mga bulok para Mga bulok. Opo. Tapos gugupitin mo siya. Ito, pwede na to? Nanay Rose, tama ba yung ginawa ko? Opo, tama. Pwede to? Nalinis na siya. Nakakain pa ba to? Opo, nakakain.
Iihaw natin. Ano mas gusto mo? Malaki o malit na talong? Malaki. Malaki, Sa ngayon, meron ng mahigit 40 members ang grupo ni na Rose. Ang iba sa kanila, mga dating OFW rin na hindi na ulit ng ibang bansa at pinili na lang magtanim sa ngayon. Isa sa mga nakilala namin, si Nel Malin. Nakatulong yung pag-garden namin sa pang-araw-araw sa pamilya na libre kami ng yung mga gulay, di na namin kailangan bilhin, tapos organic pa siya. Nasa 20% siguro yung nalibre natin kasi mahal ng bigas ngayon. Yun ang bibilhin talaga. Bukod sa personal na konsumo, naibebenta rin nila ang iba rito. Parang presyong palengke din po kami magbinta rito, pero mas maraming alang kami magbibigay kaysa yung doon na sa palengke. Kaysa direct nga kami dito sa farm. Parang sarili na rin, alagaan mo siya araw-araw para maging malusog, para bibigyan pa kami ng maraming ani, para maisustain pa namin sa pamilya namin. Samantala si Anjo, abay, ready nang magbenta ng mga na-harvest na gulay kanina. Susubukan nating ibenta lahat ito para matulungan natin si Nanay Rose. Kaya naman samahan niyo ako. Tingnan natin kung maubos natin ito ngayong araw. Let's go! Hello! Musda sa kangkong sili! May pangsahog ka na ba sa sigang? Wala pa eh. Wala pa. Ito sakto. May okra tayo. 10 piso lang to. Itong kangkong natin. 10 piso lang. Diba? May 10 piso ka dyan. Bilang mo naman para makauwi na ako. Parang toll gate lang eh, no? Okra. Ay, paborito mo to. Sakto. Bilang mo naman ako. Bibili ako sa pag bumili ka sa akin. Bilang isang talong. Talong. Ate, wait lang. Pag sinigang ka ngayon, bumalik ka kung 10 piso lang. Yun, maraming salamat. Kuya, Siyempre, hindi lahat ng aming paninda ay ibebenta dahil ang iba rito ipamimigay ng libre. Ate, alam niyo ba na masustansya ang gulay para sa bata? May pangsigang ka na ba mamayang gabi? Wala pa? May 10 piso ka ba dyan? Wala kang dala? O, sige, pero sa'yo na to. Para, sa'yo na yan. You're welcome, para kay baby. Hindi yata kami aabutan ng isang oras dito dahil ang isang bilaong gulay ni Anjo ay malapit nang maubos. 50 pesos lang. Sige. Alam, maraming salamat, ate. Sa'yo na yan. Congratulations! Woo! At dahil dyan, mission accomplished ka, Anjo. Ito sa pag-organic farming, ano talaga yung parang natutunan nyo na na-apply nyo? Maging matyaga. Matyaga ka lang kasi minsan ang hirap eh. Pero isipin mo lang na darating ang araw, magiging din to, magiging magbubunga yung pinaghirapan mo. At yun na nga po, ma'am. Mga kapuso, sobrang saya na kahit papano na-experience ko for a day ang pagiging isang magsasaka. Hindi siya biro, pero fulfilling siya masalo kapag alam mo kung ano yung mismong hinahain mo sa iyong pamilya. Kaya naman, Miss Vicky, successful po ang ating challenge. Good job! Pwede siguro ito pang sigang, no? Ang pagtatanim ng gulay, simpleng diskarte para makabawas sa pang-araw-araw na gastusin. Mapagkakakitaan na, pwede pang i-share sa iba. Sa'yo na to. Para, sa'yo na yan. You're welcome. Para kay baby. Thank you po. Isang feel-good kwentuhan na naman ang ating pagsasaluhan dito sa Good News. Mga tao sa kalsada, niregaluhan ng litrato nila. Anong palaman sa'yo? Ito ngayon, parang makapal na siya. Malaman na. Pag nakatikim ka na ito, babalik ka sa kapagkabata mo. Ito ang tinapay na kung tawagin ay pan de bara. Sana mahanap na kita. Isang halik lang daw sa kissing stone sa Cotabato, mahahanap mo na ang iyong the one? Ang misyon ngayon sa ating eksperimento ay magpasaya ng mga tao sa kalsada. Ang ating ireregalo, ang mismong litrato nila. Sa isang Facebook post, makikita ang isang netizen na nakikiusap na bilhin ng mga magulang ang litrato ng kanilang mga anak sa graduation na kinuna ng isang traditional photographer. Sa murang halaga, hindi lang souvenir ang meron sila, kundi nakatulong pa sila sa iba. Sa Novaliches, Quezon City, nakilala namin si Jing na 3 dekada ng traditional photographer. Architecture ang kursong tinapos ni Jing, pero mas pinili raw niyang tahakin ang photography dahil ito ang passion niya. Nagsimula raw kumuha ng litrato si Jing noong 1987. Nag-aral ako ng photography. Una, pahabi-habi lang. Nagkaroon ako ng pwesto, tulong ni Mrs. dito sa bayan. Yung time noon, uso yung pen pal.
Ang hilig nila magpakuha talaga ng picture, ipadadala nila doon sa kapempal nila. Kulang na lang, ako lang magpadala doon sa post office. Malakas daw ang kita noon sa ganitong klaseng propesyon. Sa tuwing may okasyon na nangangailangan ng picture taking, sila raw agad ang takbuhan ng mga tao. Dahil na nga rito, nasuportahan niya ang pag-aaral at mga pangangailangan ng 4 na anak. Pero makalipas ang 3 dekada, kamusta na kaya ang photography business niya? Pero in 2022, nangangapa ako kung kiklik ba yung RAS, yung photo ko. Pero parang ang tao hindi nananansya pa. At yung price ko, hindi ko maitaas. Sa ngayon, may mangilan-ngilan man daw na nagpapakuha ng litrato sa kanya. Karamihan, matatanda. Pero yung bata, wala. Talagang meron silang cellphone eh. Matumal man daw ang kita. Malaking biyaya raw ang dala ng kanyang pagiging retratista. Sa awa ng Diyos, nakapagpatayo din ako ng bahay, nakapag-aral ko yung anak ko na sa halos sabay-sabay, even si Mrs., sa mga allowance nila. Ano kaya ang magiging reaksyon ng ating mga kapuso kung makatanggap sila ng sarili nilang litrato mula sa isang traditional photographer? Alamin natin sa ating eksperimento. Roll yun na ang Good News Camera. Kasing bilis din kaya ng flash ni Jing ang mga ngiti na makukuha natin sa ating mga kapuso? Good afternoon. Sir, may kuha ako sa inyo experiment lang. Candid shot. Ano ho namin? Ay, hindi ho. Wala akong bayad. Ay, walang bayad? Wala ho. Maraming salamat po. Natuwa ho kayo. Thank you po. Ito po, ang aking boss. Surprise. Hindi namin naasahan. Importante yun dahil unang-una, paglipas ng panahon, pag malalaki na yung mga bata, makikita nila yung dating mga memories. Nakailang cellphone na kasi ako. Nasira lahat yung cellphone, kaya ayun. Tama kayo riyan, Myra at Ronaldo. Pwede na niyong ilagay ang kuha ni Jing sa inyong photo album. Muling nag-ikot-ikot si Jing at ang susunod niyang target, ang sweet couple na ito na kanyang pinicturan. Sir, ma'am, may kuha ko kayo. Libre yan, mama. Walang bayad. Kahit hindi ka na magbukas ng cellphone mo, makikita mo na agad eh. On the go ulit ang ating photographer at sa kanyang paglalakad, naispatan niya ang magkakaibigan nito. 16 and below. Mga miss, good afternoon. Ako po yung may kuha sa inyo, libre to ah. Ito na yung bulaklak. Uy, ayun, sakto. Sir, wala kayong bulaklak. Kapag draw kasi, hindi namin alam. So parang nakapture yung mismong moment. Ang next subject ni Jing, ang couple na ito na nagde-date. Ma'am, surprise. Libre po ito, walang bayad. Thank you po. For me, kasi kapag sa phone, pwede mo siya i-post social media. Pero okay din naman yung gano'n para remembrance ba sa mga specific place. I-level up pa natin ang eksena. Sa isang restaurant, pumwesto si Jing at ang Good News team para kunan ng stolen shots ang mga customer na nagbabanding. Mapansin kaya nila ang kanilang mga litrato sa lamesa? Mukhang meron ang nakapansin ng ating table. Ano kaya ang masasabi nila sa printed photos? Iba pa rin yung may printed out kasi pwede mo siyang i-keep sa house. Kasi as a Filipino, we have the tradition to keep photo sa album, ganyan. Kaya nice po siya. At ang pamilya na ito, napansin din ang kanilang mga litratong nakalatag sa lamesa. Yung sa phone kasi, maganda naman kasi quality-wise. And ito naman, when it comes to digital, mas maganda kasi nakikip mo siya. So, may sentimental value. Mapa cellphone man o camera, bawat memorya dapat mapreserba para ang alaala pwedeng balik-balikan hanggang pagtanda. At abangan sa Good News. Sana mahanap na kita. Isang halik lang daw sa kissing stone sa Cotabato, mahahanap mo na ang iyong the one. Kung overload sipog ang hanap mo, na may mainit at cute na pandesal, loaded with liver spread, itlog, cheese, ham, luncheon meat, at sangkatutak na mayonnaise na pwedeng lantakan for only 10 pesos?
ba kayo malulugi dyan, Tay? Tama lang ako kasi yan. Ito ang tinapay na kung tawagin ay pandebara. Kaya ako siya tinatawag na pandibara dahil binilog muna tapos saka siya pinahaba. Yun nga lang, tsambahan daw ang labanan kung gusto nyong ito'y lantakan. Dahil ang siste, itong tindero ng pandebara, abay, paikot-ikot daw kung saan-saan. Saan naman kaya siya mahahanap ng Good News Team? Sulit na sulit na merienda talaga to, guys. Kaya must try din. Nitong mga nakalipas na araw, namataan ng isang vlogger ang tindero nito na nag-iikot sa Divisoria sa Maynila. Kaya naman ang mga suki nito, may kanya-kanyang say sa viral pandebara na ito. Pag nakatikim ka na ito, babalik ka sa kapagkabata mo. Tuwing papasok ako ng kinder at grade 1, ito lagi pinapabaon sa ni mama, nag-aabang siya sa school, madaling araw pa lang. First time man itong makita ng iba, pero ang pandebara pala, dekada 90 pa rito sa Maynila. Medyo matabang-tabang, hindi naman siya maalat. Dati naman talaga manipis ko. Ito ngayon, parang makapal na siya. Malaman na. Ang makapal at siksik na modern version ng pandebara, paandar daw ng 49 anyos na si Jeffrey. Kaya naisipan ko po yung ibenta ng pandibara kasi nakikita namin na medyo mabili naman. Nagtrabaho raw noon si Jeffrey bilang construction worker. Pero dahil madalas na kulang pa sa sapat ang kanyang kinikita, nag-isip daw siya ng bagong racket na pagkakakitaan at dito na nga raw niya naisip na magtinda ng pandebara. Kung noon, lagari ang hawak niya, ngayon, kutsilyo na. From semento, palanggana ng tinapay na ang binibitbit niya. 1997 pa ako nag-uumpisa. Medyo kulang talaga ang sahod ko sa construction kasi labor pa ako noon. Talagang kapos na kapos. Kaya naisipan ko na lang bumalik ulit sa tinapay. Ang mga pandesal na ito na over at loaded sa kakitan, inaangkat pa raw niya rito sa bakery na matatagpuan sa Tondo sa Maynila. Dito po nanggaling yung pandibara. Ang hango nila sa akin, 150 bawat isa. Ang malabuffet na palaman naman ng pandebara, hinahango rin daw ni Jeffrey. Pagpatak na nga ng tanghali, diretso lako na si Jeffrey. At ngayong araw na nga, ang lugar na iikutan niya dito sa bayan ng Norzagaray sa probinsya ng Bulacan. Tinapay! Nabibinta ko po ng 5 piraso, 20 pesos ang pandibara. Mayroon din naman nga kasi siyang tinatawag na overload. Ang 1 piraso po ay 10 piso. Pakiramdam daw niya'y nakatutulong na rin siya sa kapwa. Hindi raw kasi niya hinahangad na kumita ng malaki sa negosyong ito. Kaya ang presyo, pinapanatili niyang abot kaya. Napakasarap po. Kasi may keso. Sakto lang po yung lasa. Masarap. Pero bakit nga ba mula Maynila? Sa Norzagaray napunta ang ating bentahan, Jeffrey. Dito raw kasi naninirahan ang kanyang pamilya. Kaya naman kung minsan, isinasabay na niya ang pagtitinda sa pagdalaw sa kanila. Kahit nagkakasakit siya, tinutuloy-tuloy pa rin niya yung pagtatrabaho niya. Naaawa ako minsan, wala rin ako magawa sa kanya kasi siya lang ang maaasahan ko sa paghahanap buhay. Mura man ang tinda, abay malaki raw ang ipinagbago ng buhay niya at ng kanyang pamilya. Dala ng pagtitinda niya ng pandebara. Malaki na itulong sa pagtitinda ng pandibara ni Jeffrey sa pag-aaral ng anak ko. Doon kami kumukuha sa kanya pagsusuporta. Sa isang araw, ang malinaw daw niyang kita, naglalaro sa 400 hanggang 500 pesos. At bilang pasasalamat ni Jeffrey sa kanyang mga parokyano, may good news siyang hatid. Dahil for today, libre niya itong ipamamahagi sa kanyang mga kapitbahay. Kaya mga kababayan, pila na! Tawagan mo na yung mga anak mo. Anong palaman sa'yo? Pili! Sarap po, liver spread. Pasalamat po kami at nakaano din kami ng kahit paano makapag-merienda din ng libre. Maraming salamat po sa nag-sponsor. Sa buhay, hindi puro kabig. Matuto rin tayong mag-share ng blessing. Ang buhay ni Jeffrey, parang paglalako raw ng kanyang panindang pandibara. Swabe at may pagtsatsaga.
At ang sikreto raw niya sa tagumpay na pagtitinda? Magsipag, tapos matyaga para makakaubos ng maaga. Sawa ka na bang maging single? Kung ang wish mo ay maging taken, possible raw itong magkatotoo. Ang kailangan lang gawin? Humalik sa bato. Ang bato na ito matatagpuan sa Lake Holon, na kilala rin bilang the crown jewel of the South sa probinsya ng Tiboli, South Cotabato. Bukod sa camping, hiking at iba pang activities na pwedeng gawin dito, ang isa pang dinarayo ng mga turista, ang Kissing Stone. Maniwala ako dyan. Marami nang sumubok na humalik dyan, nagkaroon din ng love life. Paniniwala ng mga dumarayo rito, kapag humalik sa Kissing Stone, matik magkajowa. Ang isang araw sa naniwala sa batong ito, si Flory May. Humalik, humiling, at pagkalipas lang ng 2 buwan, in a relationship na. At nito nga lang December 2023, abay, happily married na. Mapapasana all ka talaga. Pero paano nga ba nangyari na ang isang simpleng bato ay naging sagot sa paghahanap ng the one mo? Ayon sa mga lokal, nakilala raw talaga ang bato bilang wishing stone. Pero karamihan daw sa mga hiling na tinupad dito tungkol sa pag-ibig. Ibulong mo sa bato, they're asking something to the stone. It became viral kasi nga umabot na ng isang 100 siguro ang pinagbigyan ng stone, because the more that you ask something to that certain things, positively, yung power, yung energy doon magbibigay sa'yo. Kaya naman ang mga turista, walang tigil sa pag-akyat. Isa na riyan si Rene na #single. Happy na raw ni Rene ang mag-hike kasama ang kanyang mga kaibigan. Kaya nang marinig daw nila itong Kissing Stone, na curious daw sila. May isang kaibigan namin nagsabi na pupunta daw kami sa Licolon para magkajowa daw kami. Sabi niya, kailangan namin humalik sa isang bato. Kaya noong April 2022, mula Cagayan de Oro, bumiyahe ng 8 oras ang magtotropa para marating ito. Pagdating namin sa Kissing Stone, napakadaming tao. Kami nagtatawanan kasi ang dami nang humalik. Ang weird talaga. Napaka-weird. Pero dahil nga raw ready na siya to fall in love again, si Rene, sinunggapan na ang bato. Hinalikan ko, labas ng dila ko. Bumalik ako sa ibabaw ng Kissing Stone. Nag-360 halik ako sa bato. Ang hiling daw niya, makita na ang kanyang the one at magkaroon na rin ng anak. Nakaramdam talaga ako na matutupad yung mga hiling ko pagkatapos kong humalik sa bato. Pagkalipas nga lang ng 1 buwan, si Rene may mga naka-talking stage na. Pero hindi raw ito nag-workout. Lahat ng naka-chat ko or naka-talking stage ko, hindi kami same ng mga hobby. Sa pag-outdoor, kaya hindi kami nag-click. Pero hindi raw siya nawala ng pag-asa dahil ang mga tropa niyang kasama sa pag-akyat noon nagkaroon na ng jowa. At nito na ngang September 2023, the long wait is over. Ang halik sa bato, mukhang umepekto nang makilala raw ni Rene si Wendy. Meron siyang TikTok. Grabe yung sayaw niya. Naaliw po ako. Ang daming react ko nun. Doon daw niya ako napansin. First pakilala po namin is vibes kami. Like parang matagal na po kami magkilala. Na-starstruck kasi siya sa akin nung time na yun. Bagong ligo kasi ako nun eh. Tagal kong di nakaligo nung wala akong jowa. Nagkasundo rin daw ang dalawa pagdating sa kanilang hobbies. Kaya naman ang single na si Rene noon, finally, taken na ngayon. Pina-feel ko nung time na yun, in love siya sa akin. Kasi malagi siya nag-I love you eh. Kahit bagong ligo ako, I love you kagad. Ay, ang sarap talagang ma-in love. Pero hindi lang daw girlfriend ang ibinigay ng bato kay Rene. Maging ang isa niya pang hiniling, nagkatotoo. Sa 4 na buwan ng pagsasama namin ni Wendy, nagplano talaga kami noong January na aakyat kami ng Licolon sa February. Bigla naming nalaman na buntis na pala siya nung time na yon. Alam niyo bang milagro raw itong maituturing? Nung kabataan kasi ni Rene, sinabihan siya ng doktor na mahihirapan na siyang magkaanak dahil sa kanyang naging operasyon. Pero dahil daw sa kanyang paniniwala, ngayon magiging tatay na siya.
Kung dati, bato ang hinahalikan niya, ngayon, si baby at ang kanyang soon-to-be misis na. Promise ko naman sa'yo na hindi ko kayo pababayaan ng magiging baby natin. Very good. I love you. Ang nakilala namin na si Jimmy, yan din ang gusto. Actually, isang taon din akong single. Galing daw sa 5-year relationship si Jimmy bago siya maging single. Sa tagal daw ng kanilang pinagsamahan ng kanyang ex, hirap daw siyang mag-move on. Hindi ka makatulog, hindi ka makakain, parang tulala ka palagi. Pero sabi nga nila, may mga rason, mga bagay kung ba't yun ang nangyari. Kaya nang malaman niya ang tungkol sa kissing stone, nag-practice na agad siya kung paano ito hahalikan. At agad-agad din naghanda para sa gagawing hike. Sana makapag-move on ako. And for today's video, sasamahan natin siya sa kanyang journey to moving on. Bago raw makita ang bato, kailangan itong akyatin ng halos 2 oras. At bago umakyat, kailangan munang dumaan sa orientation. Dito rin makikita ang tribo ng Tiboli na nagwe-welcome sa mga bisita sa pamamagitan ng paghahandog ng sayaw. Kasama ang kanyang tour guide, si Jimmy, sinimulan na ang pag-akyat. Okay, dito na tayo ngayon sa first station. Ito yung tinatawag nila na Century Tree, papuntang Lake Colon. Patara! Dito na tayo ngayon sa pangalawang stasyon, no? Papuntang Lake Colon. Sa gitna na nga ng pag-hike, mukhang nagbabadya pang umulan. Medyo umulan. E paano na ang pag-move on? May dinarayo raw sa South Cotabato. Isang bato na kapag hinalikan mo raw, mahahanap mo na ang iyong the one. Mahiwagang bato sa South Cotabato. Sagot para mahanap ang the one mo? Ang grupo ni na Jimmy, sinamahan ng good news para maakyat ito. Dito na tayo ngayon sa first station. Dito na tayo ngayon sa pangalawang stasyon, no? Medyo umulan. Sa wakas, konti na lang. Makakalik na. Nakaka-move on na. At pagkalipas ng 2 oras, sa wakas, ito yung pinaka-hinihintay ko. Ang mahalikan yung kissing stone. You know the drill, Jimmy. Pwede ka nang humalik at humiling. Sana makapag-move on na ako at makahanap ng bagong jojowain. Sana mahanap na kita. Ang ganito raw na paniniwala, parte na ng kultura ng tribong Tiboli. We are indigenous people. We believe in supernatural well-being that connects to stones, to trees, to rivers, to lakes. Kumbaga yung aming mga gods and goddesses ay naninirahan sa mga living things around us. Meron tayong kinatawag na concept of the unconscious na maaaring because may paniniwala tayo, may belief tayo about something, ay unconsciously gumagawa din tayo ng mga efforts para matupad ang ating wish na hinihingi from the kissing stone. Kaya ang paghalik daw at paghiling, walang masama kung gagawin. Ang mahalaga raw, maniwala at manalangin na ang matagal mo nang hinihiling na forever, darating at darating din. Salamat po sa pakikinig sa mga feel-good naming kwento. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na Sabado. Ako po si Vicky Morales at tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.